So ngayon mga kababayan, eto na. Dito tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung naalala ninyo mga kababayan na si Sara Duterte ay nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos kasi kung hindi daw dahil actually mga kababayan, sinisi kasi ng mga Duterte na si Bongbong Marcos daw ang nagpakulong kay Digong. Gusto ko lang pong klaruhin sa inyong lahat. Hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakulong kay Digong. Ginawa lang ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang nasa batas. Meron tayong kasunduan sa iba't ibang bansa. Ngayon, kung ang ibang bansa manghingi ng cooperation, collaboration, or tulong sa atin, kailangan nating sundin ang mga obligasyon na yan kasi pumirma tayo bilang kasunduan sa iba't ibang bansa. Katulad sa ICC, Interpol, pumirma tayo dyan bilang miyembro. Bakit? Hindi kasi yung ibang bansa lang ang mga ngailangan. Halimbawa, ganito. Ganito ang example dyan. Halimbawa tayo, meron tayong gustong arestuhin katulad kay Alice Go. Di ba? Pinapa-aresto ng Pilipinas si Go Huaping or also known as Alice Go. Mayor Alice Go ng Bamban-Tarlac. Ngayon tumakas siya. Dumaan ng Singapore, lumipad ng Malaysia, pumunta ng Indonesia. Nahihirapan tayong arestuhin kasi tumakas. Nakipaghingi tayo ng tulong sa Interpol para arestuhin si Alice Go. Ngayon, na-aresto, so malaking tulong yun ng Interpol sa atin. Ngayon, nang hingi naman ng tulong ang Interpol sa atin para arestuhin si Duterte. So anong gagawin natin? Nagbigay lang tayo ng sukli sa kanila. So, kapalit nung pagka-aresto kay Alice Go, nang hingi ang Interpol sa Pilipinas para arestuhin si Duterte, binigay din ng Pilipinas ang hiling nila. Nagsukli lang tayo. Kaya isa lang ang masasabi ko, sumunod lang si Pangulong Bongbong Marcos kung ano man ang napag-usapan ng bawat bansa. At mga ahensya na sinasalihan ng ating bansa. Hindi ako bias, Jeffrey Hilido. Kayo ang bias. Bakit? Alam nyo na nabobo kayo, pinapairal nyo pa. Interpol ba humuli kay Duterte? Sino bang humuli? Oo. Sino bang humuli sa kanya? Philippine Police with coordination of Interpol. Diba? Yun ang katotohanan, oo. Hindi madadala si Digong sa Netherlands kung walang Interpol. Anong power natin para ihatid siya doon? Diba? Yun ang katotohanan. Oo, wag ka na mag-react kasi kahit magtatambling-tambling ka dyan, bobo ka. Ikaw yung supporter ni Isko na 50-50. Yan yung sinasabi niyong pag-support niyo, good intention but wrong supporting . Yung na-sober idolize. Ang pag-idolo sa mga politician, mga kababayan, ganito yan . Ang pag-idolo sa mga politician ay hindi na politician lang sila. Average lang. Ang tingin natin sa kanila politician, wag natin gawing santo. Ang politician may termino yan. Isa, dalawang takbo, may possibility manalo, may possibility matalo, at pag tumanda, wala ng power. Diba? So, ganun lang po tayo. Hindi natin gawing santo ang mga politician. Never yan silang naordinahan sa simbahan. At yung ibang politician dyan, pinagmumura ang simbahan . Bakit natin gagawing santo? Diba? Dapat average lang ang pag-support natin. Huwag natin gawing kulto. Kasi magmukha tayong tanga bandang huli. So ngayon, mga kababayan, sumagot itong si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, I'm glad nakatulong ako. Diba? Glad I'm helping. Kaya mga kababayan, sa totoo lang, sabi kasi ni Sara na, thank you so much PBBM, kasi kung hindi dahil sa'yo, pinaaresto mo ang tatay ko, hindi kami magkakasundo ng tatay ko. Hindi kami magkamabutihan at magkapatawaran. Kasi sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, hindi nga ako fake news. Bakit? Noon ko pa sinabi sa inyo na, ngayon, mga anak ni Duterte, yung tatay ninyo nasa kulungan, sana naman magkakasundo kayo. Kasi alam nyo, yung mga anak ni Duterte, hindi magkakasundo bawat isa yan. Si Sara, si Pulong may tampuhan. Si Basti, si Sara may tampuhan. Si Kitty, si Sara, si Hanilit may tampuhan.
Nanay ni Sara, si Digong, si Hanilet, may tampuhan, hindi sila magkakasundo. Tapos yan yung gusto nyo, maging leader nating bansa, yung pamilya nga nila, hindi magkakasundo. Paano nila susuportahan? At paano nila ayusin ang problema ng bawat mamamayang Pilipino na 120 million kung sa pamilya pa lang nila, gulo sila. Di ba? So ngayon, nagpapasalamat si Sara kay Pangulong Bongbong Marcos at sinisipa niya na alam naman po natin na hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakulong, bagkos ang nagkaso po kay Digong ay si Trillanes, si Laila de Lima at iba pa. 'Di ba? Doon sa ICC. So ngayon, sabi ni Sara, thank you so much BBM, kung hindi dahil sa paghatid mo sa tatay ko sa Netherlands, hindi kami magkakapagpatawaran ng aking tatay. So ito ang sagot ni BBM. Wait lang, may ads. Video. May sagot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pasalamat ni Vice President Sara Duterte sa kanya. Ito ay kaugnay na nanumbalik umano ang relasyon ng Vice Presidente sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos maditin na ito sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, na itanong niya mismo ito kay Pangulong Marcos. Pero, pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Diba? Ang laking sampal yun sa pagmumukha ni Sara. Nagpapasalamat si Sara kay Pangulong Bongbong Marcos na kung hindi dahil daw kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi daw sila magkabati. So, sabi ni BBM, glad I could help. Di ba? So, thank you. Welcome. Natulungan kita. Kasi, alam niyo sa totoo lang, walang problema sa pagpapaaresto kay Duterte. Bakit? Narinig niyo naman noon pa. Anong sabi ni Duterte? Ma'am, with you. Di ba sinabi niya kay Brosas, Congressman Arlene Brosas, Ma'am, sana maging tulay ka para arestuhin ako ng ICC. At sana dalian ng ICC yung pag-imbestiga nila sa akin. No? Kasi baka mamatay na ako, hindi pa nila ako maaresto. Tapos ngayon, sabi ni Digong, putang ina kayo mga ICC, kung saan man kayo ngayon, arestuhin ninyo ako. Habang buhay pa ako. Tapos ngayon, nung inaresto, anong sabi ng mga DDS? Anong kasalanan ni Digong? Grabe naman si BBM traidor. Utang ina nyo. Kayo, araw-arawin ni Duterteng sabihang bangag, adik, weak leader. Tapos may warrant na dumating kay Duterte, sasabihin nyo si BBM traidor. Kayo ba naman araw-arawin saksakin? Tapos yung nanaksak sa'yo huhulihin, sasabihin mo, ay wag mong hulihin kasi magpapasaksak pa ako. Di ba? Sinaksak na kayo sa likod ng paulit-ulit, tapos nung hulihin yung nanaksak sa'yo, pupurihin mo pa. Wag! Kasi gusto ko pang masaksak. Aba, kung ako ganon, sinaksak na ako ng paulit-ulit, pabartolina mo na. Di ba? Huwag kayo mag-expect na pag dumating ng warrant, pupurihin ni BBM. At sabihin niyang, no. Gusto ko na siraan ako ng siraan ni Digong. Huwag niyo siyang arestuhin. Di ba? Kung ako ginaganon, ay, mabulo ka dyan. Uuwi ka sa Pilipinas, pantay ang paang nakagarapon. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Kaya, no. Di ba? Huwag ganun. Nagpapasalamat ka kay BBM na nagkakaklose kayo ng tatay niyo. So, kailangan pala ikulong muna bago kayo magkakasundo. Ang tanong, nagkakasundo na ba talaga kay lahat? Pusit. Alam ko, pagkakasundo, kayo palang dalawa. Paano yung dalawa mong kapatid at yung madrasta mo? Sinong local judge kaya ang pumirma ng warrant ni Duterte? Alam mo, uwo-uwo, i-research mo na lang. Nakakatanong ka sa akin ng ganyan, tapos hindi mo alam? I-research mo na lang, hindi ko kailangan explain dito. Out of topic natin yan, hindi yan kasali sa topic natin. Kahit patanungin nyo, kahit pa sino yung tarpulanong Poncio Pilato pumirma dyan sa local warrant ni Digong, wala ka nang magawa. Nakulong na si Digong. Akala ko ba dati anti-Duterte ka? Kasi maka-isko ka, tapos ngayon parang pinagtanggol mo na si Digong. Balimbing ka. Oo, wag ka na mag-comment.
Kahit pa sabihin ko ang pumirma dyan, 1,000 local judge para mahuli si Digong, wala ka nang magawa, nakakulong na. Uuwi yun dito nakagarapon. Yan ang totoo. Yeah? Next topic tayo. Alam mo, matagal na kitang viewers, pero sa sobrang tagal mong nanood sa akin, bobo ka pa rin. Diba? Ikaw yung literal na DDS. Bobo. Mamatay ka na lang, wala kang yaman, mahirap ka, at ipamana mo sa anak mo ay kabubuan. Sa tama lang ako. Paano naging tama yan? Walang tama sa sinasabi mo, may tama ka. Yun ang totoo. Dito tayo sa kay Amy Marcos. Isusupina daw ang mga hindi aaten. Ipapasupina daw ni Senador Amy Marcos ang mga hindi aattend sa hearing ng mga admin official. Di ba? Ipapasupina daw. Nako, mga kababayan. Isa lang masasabi ko dito, alam mo, sa totoo lang, Senadora Amy, hindi ako nang baba sa'yo. Sa 4,000 live viewers ko dito, gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat. Walang masama sa ginawa mo. Ang problema lang kasi, dapat hindi ka na nakikisawsaw sa isyong yan. Kasi hindi ka naman kasali. Alam mo, mahuhulog dito, Senador Amy. Alam mo, sa totoo lang, Senador Amy, mahuhulog dito, sangkot ka dyan. Di ba? Pwedeng sabihin ng taong bayan, bakit gano'n na lang ka-defensive si Amy kay Digong? Sangkot ba si Amy sa war on drugs at sa extrajudicial killings? Pwedeng sabihin ng tao yan. Ngayon, imbes na manalo ka, hindi ka manalo. Bakit? Sasabihin ng tao yan, presidente ang kapatid mo, tas kinalaban mo ang kapatid mo, anong tawag sa'yo? Comment down below. Diba? Alam mo, Amy, hindi ka mananalo. Ako na mismo nagsabi sa'yo, ako palang tumag-isa, sa harap ng 4,000 plus live viewers ko. Hindi ka mananalo. Hindi ko naman sila pwedeng i-educate kasi mas mga matatanda pa sa akin yan. Presidente ng Pilipinas, kapatid mo. Kapatid mo ba talaga? Nagtanong lang. Kapatid mo ba talaga? Presidente ng Pilipinas. Tapos kakalabanin mo, administrasyon? Anong tawag sa'yo? Sa tingin mo, Amy, iboboto ka pa ng mga supporter ng kapatid mo? Hindi. At sa tingin mo, Amy, iboboto ka ng mga supporter ni Digong? Hindi. Bakit? Isa lang naman sasabihin nila. Kahit mag-Serco Balintong ka, kapatid mo pa rin si Marcos. Alam mo naman yung mga supporter ni Digong na bobo, galit kay BBM yan. Kasi si BBM daw nagpakulong ng idol nila. Politiko yun, hindi santo si Digong. Alam mo, sinabi na nga ni Sal Panelo sa'yo yan eh. Alam nyo, yung mga DDS ngayon na mga politician, nagkanda-kanda aklasan na. Tignan nyo, Gobernador Gwen Garcia ng Cebu, umaklas na. Tignan nyo yung mga DDS senator, kanya-kanya ng pabango, kanya-kanyang pautot. Bakit? Hindi kasi sila mananalo hanggat wala si Digong. Sa ginawa ni Senador Amy Marcos, yung pagkampi kay Digong, either pwede siyang sabihin, sangkot ba si Amy dyan sa war on drugs? Kasi bakit gano'n na lang si Amy kung makapagdepensa kay Digong? Or may gusto ba siya kay Digong? May relasyon ba sila ni Digong? Nagtatanong lang. Pero ito lang ang masasabi ko. Kapatid mo, presidente ng Pilipinas, tapos kakalabanin mo, anong tawag sa'yo? Traidor. Kung sa kapatid mo, kaya mong traidorin, paano pa kaya ang mga DDS? Amy, hindi ka mananalo, maniwala ka sa akin. Kung kapatid mo, kaya mong traidorin, paano pa ang mga DDS? Biruin mo, kapatid mo yan. Ganyan ang ginawa mo. Sa tingin mo, anong tingin ng DDS sa'yo? Isa lang ang isipin ng DDS. Kapatid mo nga, binaboy mo eh. Kami pa kaya? Yun lang naman. At ang isipin ng DDS, kahit magka-Serco Balintong yan dyan, magkapatid pa rin yan sila ni BBM, Marcos pa rin yan siya. Talagang hindi ka ibuboto ng DDS, huwag ka na magpabango. Hindi mo ba alam na ginawa ka lang tanga ni Bato? Tingnan mo kanina, nagsalita ka. Sa likod mo, si Bato nakangiti. Akala mo, didede. Si Bato parang batang didede. Parang gustong yumakap kay Amy at didede. Ito yun, wait lang.
Hanapin natin dito si Amy Marcos na ipapasupina daw. Tuloy ang second hearing. Ito. Ayan, sapat na ang mga sinasabi, sabi ng palasyo. Sapat na ang mga statement ng mga pinapapunta ni Amy sa hearing sa Senado. May dapat lang daw na linawin.